Si VP Sara, ang matapang na si VP Sara ay nagmamakaawa ngayon sa Supreme Court. Nagmamakaawa, natataranta at natatakot, nakikiusap na siya na itigil daw at ihinto at huwag nang ituloy ang impeachment cases laban sa kanya. Oy, naduwag siya. Di ba ang sabi niya noon na sige, ituloy ang impeachment na yan at doon ako haharap sa tamang forum. Doon ako haharap sa tamang korte, sabi ni VP Sara. Pero anong nangyayari ngayon, guys? Talaga naman, no, natapyas yung pakpak niya, natapyas yung sungay niya pagkat natatakot na siya at marunong din palang magmakaawa, nakikiusap na siya sa Supreme Court. Bago ko sa inyo ipanood ang video at bago tayo magpatuloy sa ating reaction video, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share. At lagi ko pong sinasabi na ang ating channel ay pawang katotohanan lamang po, no fake news, at tayo ay kumukontra sa mga masasamang gawain at sa mga masasamang politiko at sa mga masasama at hindi kanais-nais na gawain na nakakaapekto sa ating mamamayan, sa kaisipan na nakakabulag ng mga mata ng ating mga mamamayang hindi gaanong marunong mag-research at basta-basta na lang naniniwala sa kung anong sinasabi at napapanood sa ibang vloggers. Ano po? So tayo dito, itinatakwil natin ang kasamaan at ating tinatangkilik ang kabutihan pagkat ito ang nais ng may kapangyarihan, ang ating Panginoon. Ano po? So, ayun na nga po, going back sa ating topic ngayon na si VP Sara ay natatapyasan na ng sungay at pakpak, kaya nagmamakaawa na. Ito, panoorin nyo. Hiling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, maglabas ito ng utos para ideklarang walang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya ng Kamara. Katwiran niya, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Hiling niya sa Korte Suprema, ipatupad ang nakasaad sa konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng higit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Nitong February 5, na-impeach ang vice-presidente. Git ng petisyon, sinadya ng Kamara na paikutan ang one-year ban sa ika-4 na impeachment complaint na inihain nitong Pebrero, sa kabila ng 3 pang impeachment complaints na inihain noon lang Disyembre. Ito'y para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Sa pamamagitan ng petisyon, kakailanganing linawin ng Korte Suprema kung ibibilang bang impeachment proceeding ang simpleng paghahain lang ng reklamo. Binanggit din sa petisyon na layon umano ng impeachment na habang buhay na ma-disqualify si Vice President Duterte sa paghawak sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya hiling ni Duterte, pigilan ng Korte Suprema ang lahat ng respondent na magsagawa ng impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng TRO o Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Cheese Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng bise na pumirma sa petisyon, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kakukuha lang ng kanyang mandatory continuing legal education exemption isang araw bago ihain sa Korte Suprema ang petisyon. Isa yang requirement para sa patuloy na practice bilang abogado. Bagaman na ihain bagong on-bank session, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga mahistrado ang petisyon ng bise, pati na ang isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial. Inaasahang iraraffle muna ang mga petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na on-bank session. O, diba? Ang lakas-lakas ng loob niyang maghamon noon na dalhin daw sa tamang
forum, dalhin daw sa tamang korte at doon siya haharap at sasagot. O ayan, na-impeach na siya sa Congress at ngayon ay nasa Senado na at ang Supreme Court ay gumagawa ng paraan para maresolba. At itong si VP Sara, di ba, nakikiusap na, nagmamakaawa na siya. Ay nako, talaga. Asan yung tapang niya, di ba? Pangatawanan niya ngayon. Bakit niya pinapa-stop? Kasi natatakot siya. Kasi alam niya na magpo-push through ang impeachment cases laban sa kanya. At hindi lang isa. Ang dami niyang, di ba? Kung talagang sigurado siya sa sarili niya. Nagtatapang-tapangan lang siya, no? Pero deep inside ay talagang takot na siya. Kasi talaga namang pagdating sa mga senador ngayon, lalo na sa mga tumatakbong senador, ay dehado ang kanyang mga kaalyado. Pagkat lahat sila ay may, hindi man siguro lahat, pero almost ay talaga namang isip-isip mga kababayan. Ang nagsusuporta lamang po sa kanila ay tanging mga taong nabubulagan at mga taong pumapabor sa kasamaan. Kasi alam naman nila na si Duterte ay minura ang Diyos, di ba? Yan ay talagang napakalaking kasalanan at ebidensya na siya ay hindi sa kabutihan. At si VP Sara, ilang ulit na siyang nagmaldita, ilang ulit siyang nagpaka-unpro, ilang ulit siyang nagpakita ng hindi magandang demeanor, unfit for the government position. Pero ang mga tao, siya pa rin ang gusto ng mga nabubulag. Pero kunti na lang naman. Ano po? So, hindi ko kayo, ayan, magigigil na naman, lalo mapapanood ito nung basher ko na lagi talagang, yung basher, may isa ko talagang basher na paborito niyang isa-isahin lahat, pati mga naunang videos ko, mga kahuli-huli. Gusto ko siya kung lait-laitin talaga para tumigil ako sa pagbablog. Hindi po tayo ganon, ano po, tayo ay nagbablog para magpakita at mag-share ng katotohanan at mag-open ng mga matang nabubulagan. So, hindi ako basta-basta sumasagot, pero pag nasusobrahan ako, ay talaga namang pumipitik ako at ayan, nasampulan ko siya, napitik ko siya. Kaya, wag niyo po akong, alam niyo kung sino ka, no? Wag niyo po akong sobrahan. Kasi kilala ko kayo. Hindi kayo pwede magtago sa akin. Wag niyo akong anuhin, ha? Kasi tayo ay nagsishare lamang ng katotohanan. O, kung saan-saan naman ako napupunta. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, bago matapos ang video ito, please subscribe, like, and paki-share, share po para dumami tayo kasi lagi akong binabas nitong basher ko ito na wala naman daw akong viewers at wala akong mga subscribers. So, ayan guys, tulungan nyo na lang po tayo, tulungan nyo ang channel natin, tulungan nyo ako na ma-spread ko ang katotohanan. Sa mga ayaw, hindi ko pinipilit, pero sa may gusto, maraming salamat po. God bless you. And see you in my next vlog. Comment down. Thank you. Just like I always say, before ko makalimutan, just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you and God bless you. Love you all. Love you all. Pili ako ngayon. Bye-bye. See you in my next vlog. Bye-bye.